buntag na tanan. Dalago na nga itong Ginoo. Pag November 30, nabiktima dito, nabiktima ko ng expectation versus reality. Kaya nisaan man ko ng Meko nga alas 6 run out hantod sa alas 10. Pagkatong pag Jesus Reigns, pagbuntag ato, atong panibahon kung kay namdo mo, wala sound system. Wala tanan, wala gipangandang kay nagsalig ta nga musigag alas 10. Kaya nagpaabot tag alas 10 nga magsugod, na alas 12 na lang sa auto, wala dyan isiga. Mao na nga karon, nangandam dyan ta pag-ayo. Nagkakayong salamat. Atong hataga mo si Pangpakpak, si Brother King, pagpawang sa sound system, makayang family nga Ma'am Jinky. Wala pa sila, si Reynold, sa Seda, si Haniling. Thank you kayo sa power station. Atong hataga mo si Pangpakpak ang ginumagson. Meaning mga tauhana nga willingly gipagamit ang ilang mga dikantidad ng mga gamit. Ug kan Sister Juliet sa iyang laptop nga gigamit na to karon uban sa kung wala mo nakabantay natay projector diri sa kilid. Ingana naka high tech ang atong panahon karon nga bisan brand out mga projector ta. Pagkahuman ako og gym gahapon pag uli nako maoy akong nabasahan sa news nga naay dakong panghitabo. Dihimog preemptive attack ang Israel ngadto sa Iran in partnership with US. Gusto nila nga uuhon ang pamalakad ni Supreme Leader Ayatollah Khomeini. Ug ganinang kadlaw nahimo silang malampuson ug maigsoon daghan kayo mga news anti-Israel, laban-laban, laban dito, laban diri. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Salmo 122:6. Atong ablihan to mga Biblia mao ni ang tuyo giandam jud ta sa Ginoo para niini mga panahona. Natay screen pero ang mga importante lang ang mga PowerPoints na jud atong ibutang. Digingon nila, pray for the peace of Jerusalem. May they prosper those who love you. As a church, ang God of Glory, ipakita ta sa tong gugma sa nasod sa Israel by sending and supporting kami, inyong mga pastors, ipadala dito. Ug hapit ako makalimtan, ang dako kayo nga effort sa Women of the Word, sa WOW, nga brand out po ito pagka-Domingo na garage sale. Kitang tanan na himong kabahin, nihatag ta sa ato mga unused na nga mga pre-love nga mga sanina o pinaka-fundraise na atong higayon na ato ring hatagan gusto nga pagpakpak ang Women of the Word sa United nga tinguha ug magson gigugma nato ang Israel. Amen? Ayaw mo padanga, uy, gi-atake, gibumbahan man dito. Magson as Christians, pro-Israel dito dapat kanunay. Ug ako mong gihangyo nga atong iduko atong mga ulo ug mag-ampo ta para sa kalinaw sa Israel sa Jerusalem sumala sa pulong nga gisulat sa Biblia. Amahan na mga labing gamana na mong gidala mong gituboy sa pag-ampo ang nasod sa Israel. Ginoo na sila tinguha ilang giunhan Ginoo pag-atake ang kaaway nga gusto sila nga puuhon. Ginoo nakadungog kami nga naay retaliation. Daghang mga nasod na nangadamay. Ginoo nag-ampo kami Ginoo nga ibong panalipdan ang mga kababayan, mga kabataan dito sa ilang nasod. Ginoo nga ibong ilikay, Ginoo sa mga bomba, sa mga missile, sa mga drone attacks. Ginoo na kay purpose Lord ni anang mga tawhana imo sila mga pinili. Ug nagpray kami Ginoo nga gawas kay imo na silang gipanalanginan, nagpray kami Ginoo nga makabaton sila og peace with God, kalinaw towards dinha nimo. Lord, nga ila po kang ilhon Ginoo, nga ilang Ginoong manluluwas. Lord, nagpray kami Ginoo nga imo silang sangkapan Lord God sa tanan nilang gikinahanglan. Ginoo aron dili sila malupig, mahimong dinaog-daog sa mga tao, sa mga hunahuna, sa demonyo nga nagpaluyo niini nga magmalampuson batok kanila. Lord, nag-intercede kami para sa mga Kristohanon nga nasa Iran, nasa Bahrain, nasa Kuwait, nasa Dubai. Ginoo ay mas lang tagaan po kalinaw Ginoo peace, taliwala sa kakulba, sa kakuyaw, sa uncertainty. Ginoo salamat nga mo surpass Ginoo dili ka limited nga naara ka diri sa lapu-lapu karon kun dili omnipresent ka Ginoo present ka bisan asan dapit sa kalibutan karon.
present ka Ginoo sa matag Pilipino, matag Kristohanon, bisan unsa ang gigikanan nga kaliwatan. Salamat Ginoo imong panalipdan ang matag Kristohanon karon, ipadaya Ginoo imong gugma. Ug salamat Ginoo nga nasulat na sa Biblia, kabisan magkinaon sa ang dagan sa kalibutan, particularly sa Middle East, nagmadaugon na ka Ginoo. Nasulat na sa Revelation, nagmadaugon ka, pinaagi lamang sa word, sa sword nga digawas mong baba na puo, na pilit na ng kaaway. Ug ikaw na Ginoo among gialagaran, among gisimba karon, Ginoo nga bisan na kami minor Ginoo nga mga pagkabating uncomfortable tungod sa kainit, pero mapadayon kami Ginoo dili kini makababag kay walay rason Ginoo ngano dili mi makasimba kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw mag-uban ka namo, Holy Spirit, imo kaming tabangan nga ma-absorb namo ang imong pulong. Sumala gayud sa imong ipaabot ka namo, makuha namo ang portion nga para kanamo karon. Ginoo, nagpray kami para sa mga gibati karon nga mga sakit-sakit. Lord, na mga physical weaknesses among gi-rebuke in the mighty name of Jesus. Ginoo nga dili kini mahimong babag sa pagdawat sa imong pulong karon. Holy Spirit, among gitagaan kagawasan, luyunin ning tanan among gibati karon. Ikaw magpanlihok bisan apil sa mga kabataan nga nasa taas karon. Salamat sa imong mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang atong title karong kabuntagon kay expectation versus reality. Sa tinod lang, nag-expect ko nga makakita ko og blue nga suga dira sa atong voltage regulator. Once musika na masulban niya atong atong kaalimuot. Pero minor radyo ka na ison. Kasuway naman ang expectation niya. Dili mo tugma sa realidad na niya ka, gisultian niya sa mong amigo, padung na ko. Pero padung pa lang dahil siya mubangon, padung pa maligo, padung pa mukaon, magpaabot ka, pila ka oras. Okay na mo dira sa luyo? Okay ra, nagtindog? Amen, madunggan na pulong sa Ginoo. Amen, dalay ko ng Ginoo. Gahapon nag-expect ko nga maglugaw lang ni. Kay nagikan ng laba pagbuntag, ting laba man ng Sabado. Kaya nag-crave og lugaw lumpia sa merkado. Pero ang reality, hello, taas na akong kuminting ron, naigo na confirm yung switch. Ang reality, nakahinumdum ko nga naam day branch ang Yancy Balbacua daning advertisement. Naanas day branch sa Sangi, padong sa Mactan Air Base. Ug ang akong expectation nga lugaw lang, na pulihan og labi kayo nga baka na isabaw. Napaghuman pa jud ato. Nangandoy ko nga magpatopik ko ato sa merkado or asa nga init man kayo na kita mga lalaki lain kay magpatupi nga init no. Magbilit ang buhok, matusok-tusok ang atong liog. Nya paghuman na mo pangaon dito ra pod sa tapad na ay barbershop this year ka atong inquire. Nya pagsuna mo bugnaw makayo ano kapatupi ko maigsoon ang atong expectation nga mahitabo atong adlaw nga kita mga Pinoy bisan init kaayo mag-jacket, mag-hoodie. Ya kung man magkape pa yung init, ingana ta mga Pinoy. Ang akong expectation gapon init kaayo, maglugaw, maglumpia, kayo nga magpatupi init, magpilit. Pero ang reality nga gihatag sa Ginoo kay maayo. Karon ang atong isgutan kay usa ni ka padung na sila kani mga tawhana sa panalangin sa promised land. Pero naay naman yung mag-ali-ali. Parihan mo pag-ari nato naay ni attempt nga dili ta kasimba. Usahay mo create og conflict sa panag-asawa, sa anak, sa puton ta, naka-adyo ni siya bisan asa. Sa eskwelahan, oral recitation. Ibaw ka sa answer, pero tungod kay mauwaw ka mo isa sa mga kamot na alihan ang para imuhang katong points. Nanay opportunity nga makashare ta sa gospel. Makasulti ta may tungod sa gugma ni Jesus, pero usahay maalihan. Dili ta kadayon. Kay mahadlok ka basin i-reject, basin balibaran ta. Pero nag-ingon nila sa Matthew 10:14, mga kwan pala pwede na ito diablihon. Ingon nila, shake the dust of your feet. Itak-tak daw ang abog sa imong tiil o proceed sa sunod nga balay, proceed sa sunod nga tao. Kung naay mo babag sa pag-share sa gospel. Or, ang uban, giaway tungod sa tong faith, gilutos, gi-persecute tungod sa tong faith ni Jesus. Tungod kay dili na mo jam-jam, di na mo sabay-sabay, dili na ka mo partek, mo inom, sa ilang giinom, mo adto sa atuan. Pero kani atong hisgutan karong kabuntagon,
Wala na ni sila giaway, wala lang ni gi-reject, kundi ni gipatay. Una gipatay ang pipila nila, ang uban gipang-kidnap. Ingana ni ka ngilngig ang story nga itong basahan. So ako mong gihangyo nga ablihan na to itong mga Biblia sa Numbers 21, 1 to 3. Ya, Brother Mac, kunya na lang, naay English dira, pero isabay lang nato, ibasa na to sa Cebuano. So mga igsoon, nato kuhaon na itong mga Biblia sa Numeros 21, versikulo 1, ato sa 3. Atong panindigan atong gikanta nga walay rason. Amen? Amen. Muunong ta, pila ra ba ning pila ka minuto nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang uban nagunaw na mag-ice cream jud ni kaman. Okay na igsoon. Pero maminaw sa juta sa pulong sa Ginoo. Unahon na to papangita ang gingharian ug ang pagkamatarong. Ang uban igadugang ra. Amen? Amen. Verse 1. Alabanda sa kahayag. Sa pagkadungog sa kanaanghong hari sa Arad, Brother Mac, pwede na ito isunod. Sa pagkadungog sa kanaanghong hari sa Arad, nga nagpuyo sa Negev, nga nagpadulong ang mga Israelita, agi sa dalan sa Atarim, nagig-away siya kanila, o nakabihag siya pipila ka Israelita. O nanaad ang mga Israelita sa Ginoo, umingon sila. Kung itugyan mo kanamo kini mga tawhana, laglagon gayud namo sa hingpit ang ilang mga syudad, ingon nga halad nganha kanimo. Verse 3. Gipatalinghugan sa Ginoo ang Israel ug nabuntog nila ang mga Kanaanhon ug gilaglag nila ang mga tawo ug ang ilang mga syudad. Tungod niini katong dapita ginganlag Horma. Ang mga Israelita, on the way na. Para nagod ni chat, aso na ka, padung na, on the way. Agi sa dalan sa Atarim, sa atong gibasa. Ang hari nga Kanaanhon sa Arad, sa lugar, na nagpuyo sa Negev, southern part sa Israel, karon disyerto ni siya, nga portion, nakik-away, kaya dili gusto nga muagi dito, o nakabihag, o pipila ka mga Israelita. Ang mga Israelita, nanaad sa Ginoo, o nagpray para ato masabtan, nag-ampo nga kung itugyan nimo Adonai, kung itugyan nimo Yahweh, mga Hebrew names ni God, kining mga tawhanan laglagon ang mga tawo kang syudad. Tungod kay nanaad sila, nagpray sila sa Ginoo, ang Ginoo nitubag sa ilang request. Amen. Nabasahan niyo sa iyong Biblia? Gipaminaw sila sa Ginoo, pariha nato na atay problema, na ay nag-ali. Dili ta ka duty kay na ay problema, nagpray ta sa Ginoo. Na ay babag sa tong physical, na tay sakit, nagpray ta sa Ginoo. Ang Ginoo naminaw sa atong mga prayers. Amen. Ang atong Ginoo dili bungol, makadungog siya panahon nga mosangpit na niya. Una mga igsoon, mga Kristohano, dili ta makalimot nga as ug makadawat ta. Pangita, ug makakita ta panuktok ug pagablihan ta. Amen. Ang Ginoo naminaw ug nitubag. So para pag-set sa expectation, intro pa tong tanan, mahitungod sa naay gikidnap. Pagkahuman na to, tungod kay gipaminaw, gipamati, gipatalinghugan sa Ginoo ang ilang prayer, nakadaog sila. Pero, naminaw ko sa kong kanba, mutanam ko sa akong replay sa kagalingon, ang pinakadaghan ako, kung magtali ko, ang pero nga word ako ang pinakadaghan. So, number 1 na to na ako nga pero siguro karon. Pero human katuha, human sa ilang kadaugan dito sa Arad, ang Israel, ang mga Israelita, nagpakita na pod sa pagkauwang, sa pagsunod sa Ginoo. Hunahunaan ninyo, gikan sila nalupig, nag-ampo sila sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo. Pagkahuman, nag-disobey na pod. Familiar dili. Makarelate ka dili, makarelate ko dili, makarelate ko. Human ko na ay problema, nag-ampo ko sa Ginoo, human ko gitubag sa Ginoo,
Pagsunod, pila na ka oras, sunod adlaw, wa na, nagsupak na ko sa angay untan akong buhaton. Wala exempted na to ang tanan. Kitang tanan, biktima, o mahagbong yun, kasagaran, ining panahon. Ang ilang gika, naigo nga, nasilo ba, para tumasabtan, nga ni-disobey sila sa Ginoo. Tungod lang, kay gipaagi sila, o laing agianan, kay mulikay sila sa Edom, sa Jordan. Jordan nga country. Kay kumuagi sila dito, laing napod nga gubat, lisod, so niagi sila sa mas layo, tuyok nga agianan. Ni-disobey. Supak sila sa Ginoo, ug ang kanang pagsupak kay sala ni siya. Liman ba ka na magbagulbol ka sa Ginoo? Ako, ikaw nga nagtanong online. At one point sa itong kinabuhi, nakasuway yung taan nga, ni-action yung pagbagulbol sa Ginoo. Lord, anong ako man, imong gatagan ng sakit. Wala ko nagbisyo, pero anong ako man, ang naay problema ani. Ang katunoong nagpirte kayong aso-aso, pinikuan. Maayog lawas. Lord, anong ako mang bata nga naingani, nga giatiman pag-ayo. Medicine, vitamins, ang katunong uban, yan naras gawas, palaboy-laboy, mauwanan, mainitan, healthy makailang anak. Usay makapangutan na ta, datay, mulid na to ba sa disobedience, ang luod. Pangutan na po ni mong tapat, kung batano na, ni-disobey na kasi Ginoo kay wala ka gisugot. Kasi nagipanguyaban pa pag February. Magsuon, March 1 na di ay karon, ingaron kapaspas ang panahon, amen? Ato sa natagal gusto nga pagpakpak ang Ginoo. Kay hantod karon buhi patag kanan March 1. Sa gininhawa, ang atong giginhawa, angay kay pasalamatan ng Ginoo. Ang atong pagpakpak uwang ra na, amen? Amen. Mahal kay oxygen, 5,000. Ya, refill, hasol bugat kayo, maguba yung hagdanan, nag-alsa dito pa dun sa imong kwarto. Mahal kayong distilled water para isagol sa oxygen. O di-disobey ba ta sa Ginoo kay wala ni succeed ang akong plano. O wala na to na ako na to gusto, mura tag bata. Kita ko gabi nga gibakyuman ni sa kumpiyansa ko nga mag-abog-abog dire. Mura tag bata ba nga di ako musimba? Or musimba magani ko pang maintenance lang, igo lang makita ni pastor or ni brad ni sis. O wala na tuman atong gusto Lord, mao jud na nga color, red jud nga kuan, nga BYD. Lord, kato yung yawi-yawi nga sakyanan. Mauli ang naitabo sa Israelites. Tungod lang kay wala. Suma, silang gusto. Doon na lang ang tagagianan. Una-unaan ninyo kung makahinumdum mo sa mga pictures sa disyerto. Kung maglakaw ta dito, ing-ani, brand out. Natay paypay, pero watay tubig. Magbagulbol juta. Number 1 juta magbagulbol. Mga Pinoy, ang atong pagbagulbol, i-agir naman itong pagkatawa-pagkatawa, no? Pero kanbaw ta deep inside, mga reklamador kayo ta. Amen? Amen. Amen. Numbers 21:4. Abante lang ko sa ka-verse. Nakita na mo yung son? Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan, padulong sa dagat sa Akaba. Ang kaning Akaba, maugya po ng pangalan ni hantod karon. Sea of Akaba. Aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsad pailog. Samtang nagpanaw sila. Pangutan imong tapat gikabsad na kag pailog singot na kay karon. Sige lang, nagtanaw man mi sa suga kung muplo na daog na dyan eh. Nasa itong whiteboard or screen, ang word na impatient. Ang impatient, pagka walay pailog. Order ka sa manginasal, ma'am, willing to wait? Wapay lamisa, kaya daghan kayo nangaon. Say watay pailog, balhin na yun, way parkingan, not patient, wanting or eager to do something. Mangita taglayang lugar, kanira ba di Jollibee sa tibok Pilipinas, ato tas Dubai. Dahil Jollibee, makdo lang siguro na ito. Ang Ginoo maayo kayo, niligas lang ubos sa kabuwan kung naapami hanto dito karon. Kung naatras na ko sa kabuwan ang biyahe, tanggong dyan mi dito ang Dubai International Airport nga among gi-layoveran. Naigo sa atake karon.
ang Tel Aviv nga dito may nagbarog-barog sa Jaffa, sa capital, tirahan og missile. Ingana ka maayo ang Ginoo. Amen. Nga gipabalik pa yung pastor para makawali pa. O panington karon kabuntagon. Malipayon nga pag-aga sa singot. Or impatient, showing that you do not want to wait. My son, ayaw ka-impatient karon. Ang katong mga nagtindog sa gawas, ay mga lingkuranan, pwede ninyo dalon sa gawas. Pwede ninyo dalon para kung alimutan mo dire, pwede ninyo dalon dira. Pero pwede pa mo malingkod. Showing that you do not want to wait, showing a lack of patience. Kung nag-pray ko nga, hatagan na patience sa Ginoo karon. Nga mo paminaw, mo unong, hantod mahuman ang pulong sa Ginoo kay para ni ato ang tanan karong kabuntagon. Amen? Usa ka verse, abante, verse 5. O nagpagulbol sila. Okay ron ta batok ang Moses. Nagpagulbol batok sa Dios o kang Moises. Mingon sila. Nganong gidalaman ninyo kami gikan tanaw niyo nganong gidala ninyo ang Ginoo ug si Moises alang gipuntarya nilang pagbagulbol gikan sa Ehipto nganhi niining kami ngawan. Inyo pa kaming pamatyon dinhi sa gutom ug sa kauhaw. Gipulan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Nakasuway na mo giingnan mo siyang anak nga, ma, balik-balik ro na kang pagkaon. Okay ro tag balik-balik, basta lami lang. Pero bisan unsa na kalami mapulan jud. Ato ning eksaminon kung unsa ni ang pagkaon nga walay lami nga ilang gisgutan. Pansit Canton ba ni siomay, Jollibee, ang pagkaon nga walay lami or miserable food nga ilang giingon kay gikan sa Ginoo. Ang mana ug ang quail. Exodus 16:13 ug 14. Atong pakilala itong mga Biblia. Kaduha ni siya nga libro sa Old Testament. Genesis, Exodus. Mangison kung namoy pangandoy nga makapaton og Biblia, nya apiki jud mo, pidi mo moduol nako. Kaya atong pangitaan og paagi, kato yung willing nga mobasa jud sa Biblia. Pero kung namoy electronic copy, nya okay ra sa inyo, pwede ra na, walay problema na. Exodus 16:13 ug 14. Nya magutan na mo unsa man ang pinakamaayong version kung mopalit ko Bible. Ang pinakamaayong version NIV, King James, or Cebuano, Tagalog. Ang pinakanindot nga version kay ang version nga imong basahon. Kay bisan unsa na kanindot nga version na di na nimo basahon, wala ra. Verse 13. Ni anang pagkagabii mitungha ang mga langgam, mga buntog, mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag ang kampo nalukop sa yamog. 14. Sa pagkaugas sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti, sama kanipis sa yamog diha sa yuta. Mauni ang ilang giingon nga walay lami nga pagkaon. Ang mana, nasa next slide, usa ni siya ka fine, pino kaayo. Napatay freezer sa balay, freezer. Sudan na itong ice, sudan sa tong karne, or ang tawag sa ban kay frigidaire, takaraan. Kung ablihon na nato, niya na ay nag-ice-ice ito, niya atong kuskuson gamay, inganay ni siya, fine as tiny frost. Pino dyo kayo, yamog. Kung nakasuro mo sa Snow World, nag-slide ninyo, ingana, pero mas dagko to siya. Kanina nasa freezer, ikulit ninyo, pahimungtin nyo, kay paningot at tanang karon. Huwap-huwap mo dito sa yung freezer. Ingana, ang karakteristik sa usa ka mana. Anda mo ni siya, dili ni siya din sa ulog kaon, nipunit din sa kaon. I-prepare ni siya, pinagi sa pag-grind, dukdukon, para mahimong powder, unya i-bake. Okay, klaro, giyon sa ang mana, gikan na siya sa Ginoo, gihatag sa ilaha,
Mutungan lang kalit, nagbuntag, taga-adlaw, magkuha sila, sumala ra sa ilang mahurot. Di ba para sa ito, kung mangumpra ta, sumala ra sa atong mahurot, sa atong pamilya, kung mangumpra ta, sobra-sobra, pareha sa Ginoo sa Ginoo, na, nika, Friday, ikaw nung adlaw, pagkuha mo, balik doon ka portion, para sa Sabbath day, dili mo manguha, kay adlaw ipagpahulay. Ang uban, sa Lunes pa lang, naniguro man, daghan kay gikuha. Sobra-sobra pagkaugma gipangud. Mao ni ang karakteristik sa mana. Makaingon ta nga gikan dinhi sa Ginoo. Fine as frost, pinakapino para sa atong mga ice nga nasa atong freezer. Ang lasa ani niya kay mura ni siya wafer with honey. Nga bisan unsa imong hilig, bisan unsa imong gusto nga panglasa, makaigo ni siya, ingana ni kalami kaning pagkauna. Pag dito sa Israel, ang pamahaw na mo na ay pan, ang paniudto na mo na ay pan, ang panihapon na ay pan. Diri sa Pilipinas, sa Cebu, Lapu-Lapu, buntag, buwad, udto, buwad. Di kahapon, magsugba o buwad. Dito kay pan. Lami ni kapan, nakatilaw dito kami Pastor Marlo. Lami juga ang pan dito sa ilang flour, sa klase, sa harina, sa mga nakadapog gamay kaayo, ang uban nakatilaw. Ang katudong na ay usa ka klase nga gisige na mo pangita sa mga bakery diri sa Lapu-Lapu, wala pa jud na mo nakit-an ang susama kalamig. Naay picture diri nga ingani ni tagabuntag ang sitwasyon. Makita ra sa luyang picture? Amen? Makita ra or dili ko mamugos base mo di man makita, dili ko mo amen. Ilan ning pamoniton taga-buntag, nga ilan ning dumukon, imuong harina, o lutoon. May na pa yung mga lingkuranan diri sa atabang anak, or hindi ta mga lingkod. Ang sunod nilang gireklamuhan ng miserable food. Pagkutan na sa kanimo tapat, kung saan pagkaon nga walay lamig para nimo. Pagkutan na. Mga tanah kung Juliet yet, ano sa'yo pagkaon nga wala yung lamig para nimo. So mulakaw-lakaw ako kay brand out man dyan, ako na lang yung kuwanan. Person man, pastor, kay lamig man tanan. Oo, yun ko na. Hindi ko masupak, bisa na usa, kinupusan. Ate Jan, ano sa'yo pagkaon mo nga wala yung lamig? Panaway timpla lang. Okay, safe answer. Kung kay gipangkulmaan naman lang mo, mabalik na lang mo dito kay. Gikan sa Ginoo pero napulan ba? Disobedient pa dyan, reklamador. Sige, grumble, bagulbol. Dili lang mana ilang gireklamuhan ng miserable food, walay lami. Ang sunod kay ang quail. Quail or buntog. Ang quail, usan ni siya ka undanon nga mulupad nga langgam. Diba? Expectation versus reality. Ingon sila alas 10. Unsay oras sa mong reloron? Alas 10:15 na, so wala pa. Dito kayo mangandam. Asa gani ang mga Israelita sa atong pagbasa sa pulong ganina? Sa Numbers, asa sila dapita? Naasa? Disyerto. Naabay langgam sa disyerto? Wala. So ang mana, milagro gikan sa Ginoo. Ang quail, milagro gikan sa Ginoo. Kawalay mo tuyo o adto nga langgam para maglingaw-lingaw. Kaya ma-fried chicken siya dito, maluto. Pero ang tungod, kay ang Ginoo, mahigugmaon, mapinanggaon, bisan reklamador kayo mga Israelites. Sounds familiar ba? Diba parehas nato? Reklamador kita, pero giprovidean kita sa Ginoo. Kaya bawa mo mga igsoon niya, ang kaning quail, nasa next nga slide, dili ni siya normal nga mo agi dira. Kung na nila, murag layover ba? Padong sa Egypt, padong sa north, kay Bugnaw dito. Nya nakatingalahan pa dito manugdon dito sa ilang kampo. Nya nahimong sayon nga dakpon. Ang langgam biya kay dili ba ni basta-basta nga madakop. Kinalakag tirador nigawas jud ilang pagka ingenuity, alam pagka Mr. DIY, mga bisan unsa lang gamit para madakpan kini mga langgama. Mauni lang gireklamuhan. Tungod lang kay gipaagi, gipatuyok sa layong agianan ng reklamo,
ni resulta sa disobedience, ang ending nakasala sila batok sa Ginoo. Balik ta maigsoon sa Numbers 21. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ika-4 nga libro gikan sa Genesis. Tungod kay nang reklamo nga walay lami ang mana ug ang quail, ingon sa verse 6, unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises umingon, nakasala kami kay nagpagulpol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan sa Ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin dili mamatay kung makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kung ang hipaakan og bitin motan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Ang Ginoo kay gracious kayo. Gipadaog sila, gipalikay sila sa gianan para dili sila dito matiwasan. Nagpagulbol, ang ilang gipagulbolan kay ang pagkaon naggikan sa Ginoo. Pero gatagan niya pa sila way out, solusyon. Unsa maning bronze serpent atong ipakita, Brother Mac? Dito sa Mount Nebo sa Jordan, na ay representation dito sa usa ka bronze nga serpent. Usa ka tukon, usa ka pole na ay bronze nga serpent nga naglikos. Hantod karon mao gihimong medical symbol para sa tambal. Kay ang katong ilang pagtan-aw, ang katong gibuhat ni Moises base sa instruction sa Ginoo, mao'y makahatag og physical healing para sa tanang napakad nga mutan-aw ni adto nga bronze nga serpent. Ang kaning fiery serpents kung inyong nakita, venomous snake ni siya. Pasabot, lani siya. Mapakatan ka na, lani siya. Naala kay pila ka minutes, depende sa resistensya, pila ka oras, nga mabuhi. Ni atong panahon na, wala pa'y venom may tawag na, anti-venom nga kung napakan ka, dagan ka dito sa karahay, pa-inject ka dito. Snake bites inflicted gikan sa venomous snakes or langa bitin, mahimong inflammation, muhubag. O tungod kay muhubag, mo resulta og kamatayon. Lampaw pa niya siya sa infection. Atong nabasahan sa verse 7 nga mga tao nga pagulbulan nga sama ra pud nako og nimo ni confess na angkon nga nakasala jud ta sa Ginoo kay nagpagulbol ta batok ni Moises ug batok sa Ginoo. Nangayo sila og agianan para mahawas sa judgment nga gipadala sa Ginoo. Ang solusyon na dito bronze serpent gipabuhat sa Ginoo kang Moises. Ang ilalang buhaton kay mutan-aw dito. Example, napaakan si Ma'am Alma sa bitin. Ang irang buhaton, di na siya mangitag mga doktor. Doctor, I am sick. Doctor, call the doctor very quick. Mutan-aw lang, igo lang mutan-aw para malingkawas gikan sa inflammation nga mo resulta sa kamatayon. Nagpasabot na nga kung ang usa ka Israelita nga napaakan kinahanglan mo decision jud siya nga mutan-aw. Dili pwede nga napaakan na siya niya, musundan lang ko sa content, magbuko to sa habol. Ako lang nga pahiran og efficient or kanang musuroy taga-buntag, taga-Lunes. Ansa na kanang puwa? Tahibo. Unleaded, tahibo, ipahid. Kung gusto mabuhi ang kanang tawhana, mutan-aw, igo ra mutan-aw, maayo siya og mabuhi. A definite act of will. Kinahanglan decision na jud. Pareha sa tong pag-ari karon kay bawta nga mo burn out. Katong kay bawa nga mo burn out, surprise, burn out karon.
Katong kay baw nga mo burn out, kay baw jud ta nga mo burn out, pero atong kay nabubuton nga moari jud ta. Musulod ta sa tong nindot nga sanina pang simba, kay mo dahil ta sa Ginoo maminaw ta siyang pulong. Amen. If he wanted to be healed and live, mutanaw sa gisugo sa Ginoo. Karon tabok ta sa New Testament. John 3:14 o 15. Ang 16 na maoy atong kinaham or paborito nga memory verse. John 3:14 o 15. Dialogue ni siya pag-istorya ni mahitungod ni Moises, ni Nicodemus, ngadto kan Jesus. Sikreto nila siya nga meeting, gabi ni nakigmeet si Nicodemus ngadto kan Jesus. Kay si Nicodemus usa ka Pharisee. Dili lang ordinaryo nga magtutudlo sa magtutudlo, teacher of teachers. Mauni ang ingon ni Jesus ngadto kan Nicodemus. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Nag-refer ni Jesus. Ayan ko galingon. Aron ang tanan nga mutuo ganina ang tanan nga mutan-aw maayo gikan sa pinakan. Karon ang ingon ni Jesus, aron ang tanan nga mutuo kadiya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So nagsunod na tayo sa kalainan. Sa Old Testament, tanaw. Sa New Testament, mutuo. O saan po ni siya ka-prediction sa future nga dangata ni Jesus sa klase sa kamatayon na dito sa cross. Direct nga reference ni Jesus sa Numbers 21, katong ibasa, ganina katong nagreklamo sa mana, sa quail, gipabaak og bitin, gipatan-awon lang sa bronze na serpent para maayo o dili mamatay. Sa John, mauni ang una sa 17 ka reference nga naghisgot sa eternal life or sa inyo bakang version sa Bible kay everlasting life. So arita nato karon nakadungog na ta sa story sa Israelites, sa story ni Nicodemus and ni Jesus. Kita natay problema. Kita tanan nay problema, amen? Ang uban ginagmay, ang uban dinagko, ang uban problema lang nato nga murag ni kuana, gawas ang KK power. Like action nagliking dira, my son, liyok lang gamay. Kariya ra jud ta. Wala mo giagian nga, wala nako giagian karon. Natay problema. Kaman makampo ta. Lord, tabangi ko sa akong problema. Gitubag sa Ginoo. Di ba parehang dagan sa atong narrate ganina. Kaman answer prayer na. Lipay na ta. Lain na po nga adlaw. Naatay gusto. Ya dili na to makuha. Gusto din na nimo pero dili jud nimo maangkon kay dili para imo nga dili ihatag sa Ginoo para sa imo na siya gusto nga gian nimo para sa mas maayo nga para sa imo ha. Nahimot ang impatient. Kung man, huwag man tayo pailog, nalangay. Tanaw na to, na may mas nindot nga paagi, Lord. Mas habog man siguro kung paagi kaysa imong paagi, Lord. Tungod tayo pailog, impatient ta, o resulta ni sa pagka-disobedient. Luwag-luwag ito sa pangalagan, action luod-luod. Mo resulta, nga makasala na nun ta. Dili na naman ta grounded sa word, dili na ta duol ni Jesus. Sa iyang presence adlaw-adlaw. Kuman, ang blessing na noon nga gihatag ni Jesus, ang atong isipon nga miserable, wala man nilami. Para ba sa mana ba? Giprovidean sila kay nga sila pagkaon, gigutom sila, kada sila pan, na sila meat, na quail, na ay tubig, gihatag sa Ginoo. Di ba kani parehas nato? Ito mo ni nahimot ang impatient, wala na tayo pailog kay Lord, nganong wala pa man jud? Kanus naman. Ato nang giisip nga walay lami, miserable ang atong pag-eskwela. Mga estudyante, familiar ba? Nag-pray ta sa una, Lord, nagtabang ka eskwela ko. Pag-eskwela nimo, abi man nimo gusto ra kasi ba ng eskwela? Napo man dili ka buwan sa usa ka tuig.
may lami yung eskwela, kapoy ka ng eskwela. Pero nagdawat sa baon, nanindot kayo, pero eskwela, kapoy, duka-duka. Ang trabaho nga itong ipangayo sa Ginoo. Ato nang usahay inon, miserable mo kanang trabaho, Lord. Pero na makalimutan nga, higihatag na sa Ginoo pareha sa mana o sa quail. Ang atong sakyanan, i-pray yun na nato, Lord, tagay yung sakyanan. Karon miserable na ta. Tagasun na to sakyanan. Mas naglingkod rin sila yun. Ano, sige ni katuba, dibug na ang aircon, imbis bug na, kainit ang magawas. Imbis mga bante, paatras, pero may dagan, sige ka na mag-drive. Ang gihatag sa Ginoo, nahimo ng walay lami para nimo. Ang balay, gi-pray. Lord, tigay may balay, house and lot. Bukan dana, naay koral, naay wifi, naay solar panel, para kung mag-burn out, naay kurente. Pareha sa Israelites. Lord, nalangay man. Pati aning balay. O hindi, pasindot yung tilang balay. Kung itong pamilya, pasindot pa tilang may pag-ato ko nga pamilya na tao na. May son, ayaw ka-lifting, nagigikan na sa Ginoo tanan. Para nato, sayo na lang ang magtanaw-tahan, ingon sila nga, walay lami ang mana o ang kwel. Pero kung kita po nasa sitwasyon, init, naglakaw-lakaw, pag-assemble, disassemble sila mga balay, sila mga tent, ang tabernacle, asimbolon, hipuson, sunod sa 40 ka tuig, makareklamo dyan. Ang ministry, gato na ikihandol nga buluhaton para sa Ginoo. Ato nang ipangayo sa Ginoo, pero karon makita, wala na may lami isipra, wala na may lami ibasag pulong sa Ginoo. Magsun ayo kalipti, nagihatag na sa Ginoo sa imuha. Magpaabot pa ba di ay ta, nga padala tagbitin, aron na pod, maablihan na itong unahuna. Padala tagdag ko nga problema. Or atong kinabuhi, kaway lapi anong kinabuhi, ay may pag ato kong siselect sa okay na, mag-jogging, mag-walking. Pero kung makaunaw na nakadili maayo dito, mag-overload ka og saang para mamatay ka. Imbes ang uno di mo kanon ang bagal. Kuslaman. Pero luyo sa atong ka-reklamador, padalaan gyapon ta sa Ginoo og agianan. Badlongon gyapon ta sa Ginoo kay ang gipangga sa Ginoo latoson jud. Ay chastisement pagbadlong. Kita pa gibadlong ba ta sa Ginoo panahon nga nagpabadlong ta? Eh kung wala ta gibadlong nga napabadlong ta, hangtod karon tago-tago nga pagpabadlong, magson na kay problema. Basin dili genuine, dili kanod anay imong pag-commit sa imong kinabuhi ngadto ni Jesus as Lord and Savior. Kung siya na ang Lord ug Savior, Lord, Master, siya na magbuot sa itong kinabuhi. Kung kita gyapon nagbuot sa itong kinabuhi, naakay problema. Padayon gyapon pagsimba kay ang Holy Spirit, ang pulong sa Ginoo, mao ni mo usab nato. Ayaw ka discourage nga di na ko mosimba kay wala ko na usab. Pagson simba para mausab ta, ang pulong sa Ginoo may mausab nato, si Jesus mismo. Amen. Adalang tagbitin, dili man literal na kubra ipada sa tong balay. Sige na pangalan sa Bisaya nga bitin na kubra. Panakon. Listen man po manang Ginoo, padlungon jud kining kuanda. Kani akong anak, padala ko ning banakon ng sakto nga pagpransa. Banakon nato sa kwarto, mag-cellphone ni siya. Nya, aw nga kan suga nya naay kingkop ra mi to kana. Banakon nya mana dito. Dili man ta padala sa Ginoo gingana. Usahay padala man ta sakit, physical nga sakit. Ibon ka sakit magalita akong kuan, kilid. Sakit akong ulo, sakit akong tiil. Sakit akong kasing-kasing. Then asa dahil kagamay ka nga pulong. Brad, murag-wala mo ka naligo. Sakit talaga. Isang tinuod. Or padala tag painful nga physical experience or emotional damage. Damage yun yung emotion. Or sa finances na to, ikon ta dira. Padala to sa Ginoo. Fiery, venomous nga serpent. Pagbadlong na para nato. Nga mubalik ta sa Ginoo. Kau man, ang atong buhaton, mag-ampo ta. Di ba, pareha nga pattern? Magpreta, Lord, o tangan nga sakit, kaya musimba ko, di ko ma-absent. Lord, kung makatrabaho ko, musimba ko, pirmi. Pero out of control man ito ang schedule, manausahay, dili makasimba. Kaya kung man, tubagon sa Ginoo, tungod kay maayos siya. Amen. May son, wala na makatay tanawon nga bronze nga serpent karon. Pero naatay atong nabasahan nga ang mutuo makabaton o kaayuhan. Dili lang kaayuhan physically nga susama gipakog bitin. Isaiah 53:5.
by His stripes, by His wounds, we are healed. Dili na physical, or dili na dyan na physical, nagisgot na sa tong spiritual, sa tong spirito. Tungod sa kasakit nga giaga ni Jesus dito sa cross, nangaayo ta, kung mutanaw ta, mutuo ta sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. John 3:16, kay higugma, pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan, ug ipadala ang bugtong anak. Pagkata nga si Jesus, kutob sa mutuo ni Jesus, makabaton og everlasting, eternal life. Una kung natay problema karon, action tayo pabadlong, miserable na ta sa blessing nga gihatag sa Ginoo, miserable na ta sa atong asawa or sa bana nga atong gipangayo, gipastingan karon kay Lord, wala kay lami ang relasyon. Ya, padana ta sa Ginoo problema, magkauli kay nagampot ta. Magson tan-aw ngadto ni Jesus aron maluwas ka sa imong kahimtang nga kasakit, physical man na or spiritual, emotional, tanan, all in all kayang sulbaron ni Jesus. Amen? Amen. Ug arita sa pagtapos sa karon nga sermon, March 1. Di ba katong title kay Expectation versus Reality? Nag-expect ang tanan nga musika na pag alas 10. Karon kay alas 10:34 na ang realidad, wala pa jud misiga. Mauni ang nahitabo sa Jewish people sa biblical times. Ang ilang expectation tungod kay gisakop sila, gi-oppress sila, gidumaan sila sa Romans, sa taga-Rome. Ang ilang expectation nga ang Messiah nasa slide pa rin. Atras na gusto. Atras pa rin. Kana. Atras pa rin ba? Ang ilang expectation, atras pa rin gusto. Wala na. Atras pa rin. Okay lang. Ang ilang expectation kay ang Messiah or ang Christ. Pagkatanay mong tapad, ano sa ang kalainan sa Messiah o Christ? Messiah. Ano sa yung Messiah? Ang Messiah, ang meaning na kay Anointed One. Ang Christ kay Anointed One po. Parihan ni sila. Ang Messiah kay Hebrew word. Ang Christ, Greek word, Christos. Anointed One. Ang ilang gipaabot nga Anointed One, nga muluwas sila ka nagdal espada. Ang ilang expectation kay warrior, nga tagaan sila kagawasan, gikan ani mga Romans, na nag-oppress nila. Pero ang gipadala sa Diyos Amahan, nga Messiah, ang Anointed One, gidihugan para sa specific nga buhaton, para sa pagluwas sa kalibutan, gikan sa sala, kay kanima mga tawhana, katong mga disciple palima. Kanima mga tawhana, muhatag ko premium my son. Isa makamemorize sa 12 ka disipulo. Ako lang ang dangon kay di na ko mahatag akong sing-sing. Bitaw na makatagpan, makamemorize. Sa 12, walay warrior ani except na usa. Kinsa makatagan? Si Judas, spirit warrior o kinsa ni si Judas? Si Mateo dili tax collector man. Dato man ni si Mateo. Si Peter, si Andrew, si John, si James, fisherman. Si Nathaniel, architect. Dilipot si Tadeus. Ang ika-12, si Simon the Zealot. Ang kaning Zealot, usan ni ka, the next slide, usan ni ka Jewish patriotic party nga nagtuon pag-ayo sa balaod ni Moises sa kasulatan, mga grupo ni sa mga kalalakian nga fanatical, gi-brainwash ni sila, gi-recruit ni gikan pagkabata para pag-defend sa theocracy nga ato ra jud ni Yahweh, Ginoo ra jud. Yang anong naman ni mga Romans nagari-hari na to. Nagtago-tago ni sila, gi-train ni, gi-brainwash ni sila para pagbatok sa Roman oppression, Roman government, tanang mga officials na anay patong sa ilang suwat ito. Kinala pamatyo ni mga tawhana kay dapat ang Ginoo ra jud ang atong hari, walay mga laing tao. Ang
Ang kani mga zelot sa next slide, determinado kay ni sila na ilang pahawaon ang mga Romans na nagdominar sa Israel. Mao ni ang general na expectation sa tanan nga mga Jewish people na ang Messiah, ang Christ, Anointed One, manggugubat ni siya. Mag-recruit ni gikan sa 12, mag-recruit ni dito mga babae pod, mag-recruit ni mga lalaki nga muaway, mualsa o galit, revolution, batok sa Romans. Mao nilang expectation. Pero ang reality, ang Ginoo gilansang dito sa cross. Maoy nahitabo ang expectation. Mao bitaw to nga hari man ka lose mo kagalingon. Kay boba mo mga igsoon na si Jesus ang atong Ginoo na dito sa cross, atong nabasahan kanina sa John 3:14-15. Ang kutob sa mutuo makabaton og kaayuhan dili lang physically kundi restoration kaayuhan sa spirito, makabaton og restoration ang connection dito sa Ginoo ug makabaton og everlasting life. Gitorture siya, una siya gilansang gibitay hang on the cross na ay 7 kapaagi giunsa pag-torture ang atong Ginoo. Una siya gilansang sa cross. Unya kita, gamay lang nga problema, kuha dito, ang luot sa Ginoo. Pagsun, ang pulong sa Ginoo mo, pahinumdum ni nato karong kabuntagon, na kung unsa man atong giagian, wala ni sa kumingking, o dili ni makumpara sa gibuhat ni Jesus. O ang atong giagian, dili po ni makumpara sa himaya, sa glory, nga atong pag-aatuan pohon. Amen? Amen. Tungod ani mga gubat-gubat, nagkaduol na dyan ang pagbalik sa Ginoo. Luke 21 nga, ikaw man ani mga butanga, makaibaw mo nga the end will come. Una, Kristohanon, kaninood pa pangalagad sa Ginoo. Basa, taga-adlaw sa pulong sa Ginoo. Nagsugod na ni sa prisonership nga mag-notes. Anong mag-notes man? Isuwat man nimo imong gibasa, John 3:16, for God so loved the world. Dili na para benefit namo, nga nami tan-awon, benefit na para nimo. Kay the more ka magsuwat, the more na nimo ma-internalize, the more na nimo ma-memorize. So bisan dili ka member sa praise and worship team, naghandle kag ministry, praktisa, sugod karon March 1. Iguli nimo ablihay mong Biblia, ayo usa-usa ka verse, usa ka chapter, usa ka story. Gipakaon ni Ginoong Jesus ang 5,000 ka tawo, isuwat na sa notebook para ma-internalize nimo. Ug the more ka nga makaila ni Jesus nga milagroso siya, mas sayon the more ta nga modaig niya. Maka-appreciate na ta, nakaila man ta sa tong Ginoo kay kung batay pa sa basa Biblia, di ta kaila sa tong Ginoo, di ta kay baon sa ang pagsimba niya. Amen? Muna basa ta sa tong Bible. Number 1, yung sa pagsakit si Jesus, una siya gibutang dito sa cross. Yakitan tanan iko na lang ta mo tuo para maluwas. Slap. Si Jesus gisagpa. Dili pa sa basta, sagpaon ka, bawas ka dito, magagubot mo dira. Pero si Jesus, iyan ang gidawat tanan. Philippians 2, humble kayo. Bisan siya Diyos, wala siyang magpaka-Diyos. Pinidyo niya hunungon. Oy, sobra naman hunungon na tanig. Binuang naman niyo, Ginoo ko niya, inyo ra bang ngayon. Pero iyang gidawat ang pagsalpa para nimo. Ya, kita gamay lang problema, nagtaligsik lang, di na ko masimba, ang loon ako. Wala kay pagkaon karong udto nga nadugay ko man ang service, isapot na di na ko mabalik sunod, kay dugay kay mama ng simba. Magsuon, wala, layo na jud kay natong ipangagian. Ikaduha, kitap-tapan ang mata. Nya, ang anak kinsa nagbunal nimo. Mosuro ko, my son, isira yung mata, mangita ko bunal diri, pandokdokon ta mo. Kinsa akong giyapak, precious, ano siya. Si Ate Jo akong giyapak, mako dili. Mapakan mo lain, kisa man gapak, kisa man na kay, kisa man to precious. Ingan ang giagian ni Jesus. Di palibutan og mga sundaw nga Romanhon. Tungod tigitugyan ra pod sa iyang ika Jewish citizen, iyang kaliwat, kadugo, katribo, gitugyan ngadto sa mga foreigner para sakiton og patyon. Ikatulo, giluwaan, giludan nila okay ra bukton. Naong una, gilansang si Jesus sa cross, gisagpa, gibunalan, kitaptapan ang mata, giluan. Buffeted, ito na yung buffeted. Strike sharply, especially with the hand. Power slap, yan sa itong panahon karon. Gusto kayo nga paghapak.
scourge. Ano kay gitrade in sa usa ka murderer si Barabas, usa ka robber, usa ka manunulis, ug tungod kay ni sukol ang iyang gitulis, ay iyang napatay ang gitulis niya, preso siya. Siya may gibarter, gibuhian si Jesus, aoy ni angkon aning tanang kasakit. So ning scourge, ang ganing scourge na i-picture dira, usa na siya ka Roman leather whip nga naay mga kuko nga puthaw, leather na gani, sakit yun siya ibunal. Wala na may mubunal nato sa tong anak karon og leather siguro no. Kung bakos kay kato lang mura kuan, gaan-gaan or hanger, mo naman natong high-tech naman karon hanger. Na plastic lang para dali mabali, makaibaw ta nga sakit na kay nabali ng hanger. Pero kani kay leather whip, dili jud mabali, di maputol. Naapa jud metal nga mo kabgab sa buko-buko. Nga katulong ang buko-buko kauta ra gud. Ako rin na, sige katulong jud samari kay para mawugtan ang katol. Kanang anaon gyud ang kuko. Ya kani kay metal, tablar ka nga gikauras ni Wolverine. Ikaunom, gibunalan ang ulo. Mao na ang giagian ni Jesus para nimo nako para maluwas ta. Ingana ta ka love ni Jesus. Ang last gikoronahan og tunok. Kita lang gani makasulob lang tagkalo nga nay hait-hait. Di na tanay sulobon kay lain man. Kani gikoronahan og tunok. Sa last nga verse, atong ablihan natong mga Biblia sa Roma 5:8. Kung nakita na may mo singitag amen? Amen. Ang pasabot din sa amen kay so be it. Mauna na ato yung nakitan. Mauna, dili na siya religious nga word, ang hallelujah, ang meaning na kay praise the Lord, dalaygon ng Ginoo, mga Hebrew word na siya. So dili ta ma-allergic nga gamitan nga mga word. Pagdaig na siya sa Ginoo, pag-uyo na siya. Amen? Amen. Romans 5:8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidapon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo, namatay si Kristo alang kanato. While we were yet still sinners, Christ died for us. Mo na may son, as a closing remark, natay expectation sa atong kinabuhi. Mauna-unta ni ang atong kahimtang karon, mauna-unta ni ang sitwasyon nimo karon. Ang realidad kay dili magtukma. Likayi jud ang pag-disobey, magpagulbol ta sa mga panalangin gihatag sa Ginoo. O kung maabot man gani nga makabagulbol dito, nakasala na ta, kanang luod ta sa Ginoo, nagdistansya ta, nagsulti na ta mga sakit nga pulong, batok sa Ginoo, batok sa mga alagad, batok sa matong mga kaigsuonan. Padalantag mga problema, padalantag bitin, bronze serpent, padalantag sakit-sakit. Ayaw kalimot nga nakay pag-asan, magtan-aw ta ngadto ni Jesus. Ug sa atong pagtan-aw ngadto sa cross, sa gugma nga gipakita ni Jesus, ayaw kalimti. At dili to haruhay ang giagian ni Jesus para makapatunta nining tanan, makadayeg ta, makaampo ta, makabasa ta Bible. Ayaw i-take for granted kining tanan atong gibuhat nga mahimo na lang religious. So wala man jud ni siga. So akong isira pagingon expectation versus reality. Pero salamat yapon sa Meko, nagkugi sila ilang mga lineman dito, peligroso nilang trabaho. Ato nang gipray pag IPM, napanalibdan sila. Balik man ang kurente, dili man forever nga wala tay kurente. So ingon nga first Sunday next one atong i-celebrate,